Okay po mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin itong si Boy Benta. Si Isko Moreno. Mga kababayan, palakpakan natin. Ganda ng intro ko sa iyo, ha. Sir Isko, baka magreklamo ka pa. Masyadong viral trending si Isko Moreno. Hindi dahil sa magagandang issue, ha? Medyo may bahid na, sabihin na natin nakakapagtaka. Mga kababayan, mga kanalays, masyadong putok ngayon sa Facebook yung mga di umano, ha, na napakarami raw ari-arian ni Isko Moreno. Alam niyo mga kababayan, pagdating ho sa isyung tawag dito, issue na about sa mga utang ng kanyang administrasyon, ano yan na didebunk niya pa yan na sasagot niya May mga ini-explain siya dyan Although hindi ako naniniwala, matanong ko lang, nung nahuli ba itong si Isko Moreno, nung siya ay vice mayor, naalala niyo, di ba nahuli yan? May mga kasamahan siya. Dahil sa illegal gambling daw, may mga ginagawa silang bingo-bingo. Vice mayor siya nun. Yung mga binabanggit kaya sa kanyang mga binabanggit, pinaparatang sa kanya ng mga ari-arian niya raw na napakarami. Nung hinuli kaya siya nung vice mayor siya ng Maynila, pagmamayari niya na kaya yan kung sa kanya man. Kasi kung hindi niya pa ari-arian niya nung siya ay vice mayor at ngayon ay ari-arian niya na, kanya na, parang napakabilis naman yata. parang there's something wrong. Parang alam niyo, pagdating dito sa usaping ito, siguro aware naman siya, sa social media na ibinabato sa kanya itong marami siyang ari-arian. Parang hindi niya ito sinasagot. Parang hindi niya sinasagot. Ewan ko lang, hindi ko kasi napapanood lahat ng interview niya or lahat ng pananalita niya sa entablado sa kanyang pangangampanya. Pero parang wala akong napapanood Parang hindi niya sinasagot ito. Kasi kung wala pa siyang itong mga pinapalatag sa kanya na ari-arian niya raw, meron daw sa Alabang, Taguig, so ganyan ganito. Paano kaya niya nakamit yung ganitong klaseng dami, laki ng ari-arian from vice mayor to mayor? O sabihin natin business. Kung sakaling may business naman siya, yung business kaya na yon ay sapat para makapagpatayo ng mga ganitong klase ng ari-arian. Kasi hindi naman porkit may negosyo ka, ibig sabihin kaya mo nang i-afford ang mga ganong klaseng ari-arian. Kung totoo man may ganon siya, depende na lang kung may ari ka ng SM siguro o si Henry Sica. So kung pagsasama-samahin, halimbawa given na sabihin ni kita sa business, kita sa sahod sa politics, pag pinagsama-sama kaya yung negosyo niya at sahod niya sa politics, kaya i-afford ang mga ganong klaseng negosyo, yung mga pinaparatang sa kanya, kung totoo man? Oh my goodness. Kaya i-afford? Kasi nako, meron kasing nakaano ito si Isko Moreno, nakabimbing kaso sa ombudsman
mga isinampahong kaso about sa graph. O, noong 2022 pa nakapending, di daw gumagalaw. Ngayon nag-iingay itong grupo ng mga vendor ng Divisoria yata, Divisoria Market, sa panguna ni Atty. Topacio, na buhayin ng ombudsman. Nako. Isko, mukhang may nararamdaman ka bang puwersa? Kasi parang kumbaga sa umi-intro na. Mukhang may susunod na. Natanong ko lang, Isko, siya, may nararamdaman ka bang puwersa? Possible kaya yung possible kaya na may mga taga-vendor ng Divisoria Market at lalapit sa House of Representatives, bit-bit ang mga nakalap or ebidensya laban dito sa ginawang pagbenta daw ni Isko Moreno doon sa Divisoria Market, at idadalhin sa House of Representatives, magpo-file doon, at kung anumang committee ang hawak dito, pwede kaya maimbestigan si Isko. Pwede kaya yun? Siguro after na siguro ng halalan, pwede siguro. Pwede siguro, after na ho ng halalan. Kasi parang kasi hindi naman siguro masama kung may ganyang ari-arian si Isko Moreno, ganyang kalalaking narinig natin sa social media, na may papakita niya naman lahat ng resibo kung saan galing ang mga pera na pinantayo niya. Kumbaga, ipapatunayan niya na hindi galing sa pera ng taong bayan, hindi galing sa pera ng gobyerno. Maipatayo ko yan dahil sa sarili kong pera. Pero magkakaroon kasi na investigasyon dyan. Saan galing yung pera mo? Sa business, sa sahod bilang politics. Kumbaga, dapat patutunayan mo na may mga ganito ang negosyo na kaya mong i-afford na makapagpatayo ng ganyan dahil sa negosyo mo. Kasi halimbawa, ang negosyo kay karinderya lang, lugawan. Tapos sasabihin ko, doon ko kinuha yung pampatayo ng bahay ko sa Ayala Alabang, parang hindi ka pa paniwala. Kailangan dyan may negosyong talagang angkop, swak. Kaya ba kinikita mo ng ganyang negosyo para makapagpatayo ka ng ganyang ganito at iba't ibang negosyo pa? At kung totoo na kay Isko Moreno itong mga narinig natin sa social media na ari-arian niya, nakadeclare kaya yan sa SALN? Kasi tataka ko bakit parang hindi niya sinasagot ito, parang hindi niya pinapansin. There's something wrong about this. parang mapapaisip ka Parang ano lang naman, Baga iniisip ko lang Parang hindi niya pinapansin ito. Nulit ko kung ito'y totoo kay Isko Moreno, itong mga paratang sa social media na ari-arian niya daw, tagig, at kung ano-ano pa sa bahay daw sa Ayala. Isipin mo, bahay sa Ayala Alabang. Isipin mo, may bahay ka sa Ayala Alabang. Halimbawa, totoo. Saan ang galing yung resources mo para makaya mo makapagpatayo ng ganyan? At kung sa'yo man yan, nakadeclare ba yan sa SALN? Kasi lahat ng official lahat ng membro lahat ng tauhan ng gobyerno, may tinatawag kong SALN. Lahat ng binibili mong properties, ganito, ganyan, dapat yan nakadeclare. Nakadeclare kaya yan? Diba?
Yung mga susunod po tayong video, mga kababayan, katanungan lang natin ito. Maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Bye-bye.